parish priest ng simbahan kung saan nag-concert si Julian San Jose humingi na ng public apology. Naglabas ng formal na paghingi ng tawad ang kura paroko ng Nuestra Senador Ora del Pilar Shrine and Parish sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ito ay kasunod ng mga batikos na natamo ng simbahan matapos ang Heavenly Harmony Concert na pinangunahan ng Asia's Limitless Star at kapuso singer-actress na si Julian San Jose noong ika-6 ng Oktubre. Ang performance na ito ay umani ng mga puna dahil sa pagiging mala concert nito sa loob ng simbahan. Bagamat humingi na ng tawad si Julian, kasama ang Sparkle GMA Artist Center, anoko ni Fr. Carlito Main Di Maano, ang kura paroko, ang responsibilidad sa mga nangyari. Sa kanyang pahayag, taos-puso siyang humingi ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng nasabing secular concert. Inaamin ko pong may mga maling desisyon kaming ginawa dito. Inaako ko po ang lahat ng pagkakamaling ito, ani Fr. Carlito sa kanyang pahayag. Ipinahayag din niya ang kanyang personal na paghingi ng tawad kay Julian at sa isa pang GMA artist na si Jessica Villarubin, na naging bahagi ng kaganapan. Pinasalamatan din ng pari si Bishop Pablito Tegura, na tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad, bilang pagkilala sa mga pagsasagawa ng simbahan. Ang mga ganitong insidente ay nagiging pagkakataon upang mag-reflect ang mga lider ng simbahan at ang kanilang mga desisyon sa mga aktibidad na isinasagawa sa loob ng simbahan. Ayon kay Fr. Carlito, natutunan niya ang mga aral mula sa karanasang ito. Kung magkakaroon lamang siya ng pagkakataon na balikan ang mga desisyon, sinabi niya na isasagawa niya ito sa tamang paraan, lalo na sa pagbigay-pugay kay Maria. Tiniyak din niya na ang mga ganitong insidente ay hindi na mauulit sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ng pari ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga tradisyon at sagradong aspeto ng simbahan. Ang simbahan ay itinuturing na isang banal na lugar, at ang mga aktibidad dito ay dapat na akma sa kanyang layunin. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagsisilbing paalala na ang mga kaganapan sa loob ng simbahan ay dapat isaalang-alang ang damdamin ng mga mananampalataya. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, may mga taga-suporta pa rin si Julian na naniniwala sa kanyang talento at husay. Gayunpaman, ang pag-uugali at desisyon ng mga lider ng simbahan ay dapat ipahayag ng may pagmamalasakit at paggalang sa kanilang mga tagasunod. Ang mga ganitong insidente ay hindi lamang nagiging bahagi ng kasaysayan ng simbahan kundi nagiging pagkakataon din para sa mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng sining at pananampalataya. Minsan, ang mga kaganapan ay nagiging dahilan upang suriin ang mga hangganan ng mga secular at sacred na aktibidad, at kung paano ito nakakaapekto sa komunidad. Mahalagang matutunan ang mga aral mula sa mga pagkakamaling ito, at umasa na ang mga susunod na aktibidad sa simbahan ay mas maingat at nakatutok sa tunay na layunin ng lugar na iyon bilang tahanan ng pananampalataya. Ang mga tagapangasiwa ng simbahan ay kailangang maging mas sensitibo sa mga isinasagawang kaganapan upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Sa huli, ang insidente ay nagsilbing paalala sa lahat ng mga sangkot na ang simbahan ay hindi lamang isang lugar para sa mga kaganapan kundi isang santuaryo ng pananampalataya at respeto. Ang mga hakbang na isinagawa ni Fr. Carlito ay isang magandang halimbawa ng pananaw na ang pagpapakumbaba at pagtanggap ng pagkakamali ay mahalaga sa pagbuo muli ng tiwala at respeto sa komunidad.